Magandang gabi sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Sana ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan at the same time, nasa magandang pakiramdam. Ayun. Huwebes na naman po ng gabi at atin na naman pong maririnig at sama-sama na naman po tayong makapagpakinig ng banal na salita ng ating Panginoon, hatid ng ating butihing pastor, ang ating mahal na kapatid, si Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi. At darating naman tayo sa panibagong episode. Magandang gabi, Sister Marian. Yes, magandang gabi at nasa ano po tayo ngayon? Episode 46. Purihin ng Panginoon. Yan po. At dahil po ang ating mahal na pastor ay mayroon din po siyang duty ngayong gabi sa church, kaya po gustuhin ko mang matagal tayong mag-start, pero ngayon ay mag-i-start na po tayo. Kasi ang ating oras po ay medyo alanganin, yun nga dahil sa kadahilan ng may duty din po ang ating Pastor Jervin sa Valley of Praise. Po, bago po ang lahat, sa mga baguhan pa lang dyan sa YouTube channel ng The Blind Unity Official, at sa mga nandiyan dyan po ngayon, mangyari lang pong paki-click ang subscription button. Sa mga hindi pa natin subscribers, of course, click the notification bell icon upang updated kayo palagi sa ating mga videos na ating i-upload, especially sa gawain na ito tuwing Webes ng gabi, ang ating gawain ng The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Of course, mayroon din pong The Blind Unity FB page tayo, mga kapatid. No po, sa mga hindi pa natin followers, paki-follow po ang ating The Blind Unity FB page na kung saan doon din po may upload nabubulol na po ako, ang ating mga ganap ng The Blind Unity, of course. Pakisubaybayan nyo rin po at pakisuportahan ang Valley of Praise YouTube channel. Bagamat hindi po natin nailagay sa ngayon sa comment section, siguro after this live stream or bukas po ilalagay ko po. Gaya ng mga ibang live stream natin na nalagay ko po sa comment section ang Valley of Praise YouTube channel. At meron din po silang Valley of Praise Facebook page na kung saan inaanyayahan po namin kayong lahat na manood every Sunday, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Mayroon pong Sunday worship po ng Valley of Praise po sa Facebook page po. So paki-follow po ang page ng Valley of Praise. At the same time, yung YouTube channel, paki-subscribe po ang Valley of Praise. Thank you so much. Ay ngayon po ay dadako na po tayo sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. At pagasundan po to ng opening prayer at syempre opening song po. At ang ating banal na salita maya-maya lang. So pakihanda na po ang ating mga sarili. Umupo na po sa inyong kanya-kanyang mga upuan at syempre ihanda ang presensya. At ngayong gabi na to ay hindi lang ngayong gabi po, sa bawat araw dapat ng buhay natin ay ang ating i-priority po. Number 1 ay si Lord. Ayan po. So, di na po natin patagalin dahil medyo tumatagal na po ang aking pagsasalita. So, dadako na po tayo sa ating introduction ng Night Live Devotion. Just stand by, mga kapatid.
The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na Ebanghelyo, at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Music ICU Lord by Relief Music Prayer by Raymond Mendoza. Tayo po ay manalangin. 1 minute 28 seconds. 1.4 MB received at 4:50 Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa panibagong kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat din po, O God, dahil sumapit na naman po ang gabi upang kami ay sama-samang makapagpuri sa iyo, O God, at makapakinig ng iyong banal na salita. Lord Jesus, tinataas po namin sa iyo ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong banal na salita. Nawa ang salitang aming maririnig at sa iyong banal na salita ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin upang patuloy namin mapalagay ang palataya sa iyo at patuloy ka namin pagpalitin at mapapurihan at patuloy ka po namin sambahin at maipadama po namin sa iyo pagmamahal namin. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. In Jesus' name.
an artist. Or you send your art, but I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I have made, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. it's written by Yeah. PA. Your goodness is running out, it's running out to me. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, I surrender now, I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I'll give you everything. With your goodness is running out, it's running
Alright, maraming salamat po sa makalangit na awitin na ating narinig at ang opening prayer din po tapos lang na binigay o binahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Raymark Mendoza, ang ating Vice President. Okay po, tayo po idadako na po sa ating pinaka-espesyal na kung saan ang ating priority sa ating buhay ay ang Panginoon. Dadako na po tayo sa ating pagpakinig ng banal na salita. Ito po ay ibabahagi, hatid ng ating mahal na kapatid, ang ating butihing pastor, Pastor Jervin Enriquez. Maraming salamat po. Purihan po ang Panginoon at narito naman po tayo sa panibagong episode ng ating Nightlight Devotion. Welcome po sa ating episode 46. Yes po, episode Sige 46. po, bago po ang lahat, tayo po muna ay humingi ng gabay, tayo po ay manalangin. Bang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po, O Diyos, ay papakumbaba sa pangalan ng iyong anak ng Kristo. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng gabay at patnubay mo sa ating dito. Sa Yes, mga Lord. nakikinig, Lord, na buksan po, Panginoon, ang aming puso at isipan. At Lord, magkaroon kami ng desire na kilalanin at hanapin ka. At ang iyong kalooban palagi ang siyang manguna sa aming buhay. Yes. Sapagkat nalalaman po namin na wala kang ibang hangad kundi ang ikabubuti namin. Kaya salamat sa mga nakikinig, O Diyos, sa mga sumusubaybay, sa The Blind Devotion namin. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila. Saan man po silang dako ngayon, naroroon, Lord, inaabot ko sila ng pananalangin sa iyo. Hallelujah. Lord, hayaan po ang kapayapaan sa aming puso. Sa tulong po, Panginoon, ng iyong mga salita at sa kapangyarihan ng iyong banal. Amen. Tama po, Panginoon, ito yung aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon sa atin. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. No? Gusto ko po mag-umpisa sa pangangamusta sa inyong lahat. Kamusta po kayo? And comment nga po kayo ng bless. Yan, sa mga sumusubaybay po, comment po kayo ng bless. Kung po tayo ay pinagpala ng Panginoon at niniwala ko na bago matapos ang ating gawain na ito, ay magpapalain din tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Nakakatuwa po sapagkat sa kabila ng kabisihan ng ating mundo ay patuloy po na gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay abutin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ako po naniniwala na patuloy tayong pagpapalain. Ano po? Turo ko po ngayon is kung paano balansehin ang trabaho at espiritual na buhay o yung pag-unawang espiritual, paglago sa kabila ng kaabalahan, ng kabisihan sa mundo. Ang mundo nga pong ating ginagalawan ay sobrang abala. Mga tao na nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagbibuild ng kanilang takbuhin sa kanilang buhay. Subalit, sa mga pagkakataon at mga panahon na ginagawa natin ito ay nakakalimutan natin ng isa sa pinakamahalagang bagay. Yun po ay ang kung papaano natin pagbutihin at palaguin ang ating spiritual life o yung ating relasyon sa Panginoon. Madalas, may mga tao na nananalangin na magkaroon ng trabaho. Subalit, kapag tinugunan ng Diyos na ang ating ipinapanalangin, ay tila baga nawawala naman tayo ng panahon, ng oras sa paglalaan sa salita ng Panginoon. Kahit na may mga pagkakataon na naaalala natin to, dahil sa pangangailangan at kabisihan, ay nababaliwala. Diba po? Kapag po natutunan natin ito sa kabila po ng kabisihan ng mundong ito ng mga ginagawa natin sa mundong ibabaw, mga alalahanin sa buhay, ay malaki po ang magiging parte at may tutulong nito sa ating buhay. Ang pagbalanse sa trabaho at espiritual na buhay ay isang napakalaking hamon na kinakaharap ng maraming Kristiyano ngayon.
mabilis ang takbo ng mundo ngayon habang ang pagsama-sama ng mga hinihingi ng mga karera ng ating buhay o personal na buhay ay mahalagang unahin ang ating spiritual na paglago. Sapagkat ito po yung magpapanatili ng pundasyon ng ating mahalagang pananampalataya kung uunahin natin ang ating spiritual na paglago. No po, yung pag-maintain sa isang bahay po ay hindi po natatapos ang isang bahay matapos ito ay hukayin, gawin at naitayo ang isang bahay. Kailangan po sa isang tahanan ay mapanatili ang kaayusan, mapanatili ang kalinisan at mapanatili ang kagandahan ng ating mga bagay na itinatayo. Gayun din po sa ating spiritual na kapag po ito ay napabayaan, dumudumi, ito po ay nagkakaroon ng kontaminasyon sapagkat may mga pagkakataon na aminin man po natin sa ating mga sarili na tayo po ay napapabayaan ng ating spiritual life. Lalo na po pag tayo talagang abala na. Ito po, ang sabi po ng ating tekstong babasahin sa Mateo chapter 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Yan. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:33 na bakit sinabi ng Panginoon na unahin muna na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Alam niyo po, pag mali po ang prioridad natin sa ating buhay, mali na po ang mga bagay na mangyayari sa atin. Dapat po, ang priority po natin ay ang Diyos. Tama po dapat ang prioridad natin sa ating buhay. Una po ay ang Diyos, pangalawa ay pamilya, pangatlo po ang ating karir. Yun, yung mga takbuhin, yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Pangatlo lang po yan dapat sa prioridad nating mga tao. Pangalawa po ay ang ating pamilya, yung mga tao na mahal natin sa buhay, yung mga tao na mahalaga sa atin. At una po dapat ay higit sa lahat, ang ating prioridad ay ang Diyos. Sapagkat sabi dito, dapat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang pagbibigay prioridad sa spiritual na pag-unlad ay nagsisimula saan po? Sa paghangad na hanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos sa ating buhay ng higit sa lahat. Napakahalaga po dito sapagkat nagtitiwala tayo na ibibigay niya ang mga pangangailangan niya habang inuuna natin siya. Yun po yung kanyang napakagandang pangako. Kaya lang po ay may mga pagkakataon na dahil sa mga alalahanin, ano ba naman yung ating kakainin, ano ba naman yung ating susuotin, mga matitirhan, mga bagay na gusto nating marating, maabot sa buhay, ay nakakalimutan natin at napapabayaan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Marami po sa mga nakikinig ay may mga pagkakataon na hindi na po tayo nakakapagsimba o nakakapanalangin man lang, o nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. Well, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na palagi nating unahin ang kapakanan ng ating spiritual na buhay sapagkat kung magiging ayos ang kapakanan ng ating spiritual na buhay, kung mananatili tayo na may kaayusan ang relasyon natin sa Panginoon, na kalaki po niyan ay ang pagtatagumpay ng ating buhay. Pansin niyo po, may mga tao na inuuna ang pagpapayaman, inuuna ang mga magagandang bagay sa kanilang buhay. Hindi po masama yun sapagkat pagpapala po yan na galing po sa Panginoon. Pero kung nagiging prioridad natin ang mga bagay na ito kaysa sa Panginoon, na namamali po tayo ng perspective sa ating buhay, sa ating isipan. Ngayon po, dapat po na tama palagi ang prioridad natin sa ating buhay. Ano po yun? Palagi po sasabi na una ay ang Diyos, pangalawa ay pamilya, at pangatlo po ang karir o yung mga gusto nating anong bang mangyari sa ating mga buhay. Pagbibigay prioridad sa ating spiritual na pag-unlad na nagsisimula po sa paghangad sa kaharian ng Diyos.
Yung paglalaan ng oras para sa pananalangin, nakakalungkot lang po na maraming pagkakataon na tayo po ay nananalangin lang kapagka tila baga huli na ang lahat. Tila baga wala na tayong last option, hindi ang Panginoon. Pero sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon na pag naging priority natin si Lord sa ating buhay, sabi po ng ating tekstong binasa kanina na ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa atin ng Panginoon kung uunahin natin, hahanapin natin ang kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Gaano po kaya tayo kadalas lalaan ng oras sa ating pananalangin at pagninilay-nilay ng banal na kasulatan? Sabi po ng mga awit, 119 verse 147, ako'y humarang sa pagbubukang liwayway at ako'y sumigaw. Ako'y umaasa sa iyong mga salita. Ang sabi po ng 119 at verse 147 ng awit, alam niyo po yung bukang liwayway, yung nag-aagaw po yung umaga at dilim. So, umaga pa lang, simula pa lamang ng araw ay hinahanap na natin ang salita ng Panginoon. Yung pag-ukit ng oras sa ating mga abalang schedule para sa panalangin. Yung mga nanay nga po diyan na pagkagising sa umaga, abala na sa pagluluto, mga bagay na kakainin ng kanilang mahal sa buhay. Kahit yung mga tatay ay abala naman sa pagpasok sa mga hanap buhay. Pero dapat po naglalaan po tayo ng oras, ng schedule, yan, sa pananalangin, pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon sapagkat wala po tayong madadala o magagawa kung wala po ang Panginoon sa ating buhay. Sa loob po ng isang araw ay meron pong 24 na oras. Meron po tayong 8 oras para matulog, 8 oras para magtrabaho. So may natitira pa po tayong mga oras. Ngayon po, nasasayang ang oras, nasasayang ang panahon, nasasayang ang pagkakataon kung hindi po natin alam ang mga prioridad natin o kung hindi tama yung priority natin sa ating buhay. Kaya nga po dapat sinabi ko kanina na dapat tayong mga Kristiyano is tama po yung priority natin sa ating buhay. Yan, pa-comment po sa comment section, priority. Yan, si Lord dapat ang priority natin sa ating buhay, pangalawa ang ating pamilya at pangatlo lamang ang ating career. So, ang salita ng Diyos ay napakahalaga para sa pag-aalaga ng ating spiritual na buhay at pananatili ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Kaya po, dito po ay kinakailangan ng paglalaan. Katulad po ng ginagawa natin ito ngayon, every Thursday, naglalaan po tayo ng oras at panahon upang makinig sa salita ng Panginoon. Ako po ay tagahapaghatid lamang ng salita ng Panginoon at kagalakan ko po na paglikuran ng ating Panginoon, maging ang ating po tagapakinig sa lahat po ng sumusubaybay. Kaya salamat po sa lahat ng sumusuporta ng The Blind Unity Official sa patuloy na pagsuportan sa ating night live devotion. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy ng tinuturo ko po yung pagbabalanse ng trabaho at spiritual na buhay. Maraming pagkakataon na ito ay parang nag-aaway, parang nagkakagalit. At tatandaan po natin na ang pananampalataya ay supernatural. Ano po ba yung mga natural na bagay? Yan, trabaho, hanap buhay, natural po yan. Na ang mga tao ngayon ay nagtatrabaho, naghahanap buhay. Pero ang supernatural po is yung kagaya ng pananampalataya, pananalangin, at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos ay yan po ay supernatural. Kaya po hindi po dapat natin pinaglalaban o pinag-aaway. Kailangan po na binibigyan natin ng panahon na makapaglaanan ng ating spiritual na buhay sapagkat dito po tayo nakakaroon ng kapayapaan sa ating buhay.
Dito po tayo nagkakaroon ng kapahingahan, nawawala yung kapaguran. At lahat po ng mga pasanin, mga burdens, kapag naibibigay po natin sa Panginoon, ay tunay nga po na ang ating kaluluwa na naghihintay palagi sa Diyos, sa Kanya po nagmumula ang kaligtasan. Pangatlo po is yung paghahanap ng kapahingahan sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, wala lang sasaya sa isang tao na mahanap ang sarili niyang kapayapaan. At ito po ang pangako niya ng ating Panginoon na kung tayo po ay lalapit sa Kanya lang po tayo magkakaroon ng kapahingahan. Sabi ng awit, chapter 62, verse 1, tunay na ang aking kaluluwa ay naghihintay sa Diyos, sa Kanya nagmumula ang aking kaligtasan. Sa gitna ng ating abalang buhay, makakahanap po tayo ng kapahingahan at pagbabago sa pamamagitan ng paggugugol ng oras sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Pansinin niyo po, bibigyan ko po kayo ng isang example. Pagkumparahin niyo po yung araw na kayo po ay umaga pa lang, is talaga namang nakapanagpuri, nakapanalangin na kayo sa Panginoon. Di ba napakaganda ng maghapon? Talagang may mga problema man, pero nababawasan yung ating mga pag-aalala at yung mga suliranin sapagkat kasama natin ang Panginoon. Tapos ikumpara mo yun sa araw na hindi ka nakapaglaan ng oras sa Panginoon. Di ba parang napakabigat? Di po? Sa gitna ng ating abalang buhay, makakahanap tayo ng kapahingahan at pagbabago sa pamamagitan ng pagbugol sa oras sa presensya ng Diyos na nagpapahintulot sa Kanya ng sariwain ng ating kaluluwa at palakasin tayo para sa mga gawain sa hinaharap. Kaya po, maraming pagkakataon na nararamdaman natin yung kapaguran, minsan ay pagkasawa, pagkainip, maraming lungkot sapagkat nagkakaroon po tayo ng kapaguran. Pero sinabi ng Panginoon na sa tuwing uunahin natin ang Kanyang salita, nagkakaroon po tayo ng kapahingahan. Comment nga po sa comment section, kapahingahan. Ayan, kapahingahan sa presensya ng Diyos. So, ito pong aming ginagawa every Thursday sa Night Live Devotion is yung maabot tayo ng salita ng Panginoon sa ganitong pagkakataon at panahon na ibinibigay po ng ating Panginoon. At my prayer is this, na every time na tayo po ay makikinig at mananalangin o magkakaroon tayo ng panahon at pagkakataon na makapaglaan, ay katagpuin po tayo ng Panginoon ang bawat ating pangangailangan. Kung tayo po ay nangangailangan ng kagalingan, kung tayo po ay nangangailangan ng kapahingahan, kung tayo ay nangangailangan ng pagyakap, kalinga, lahat po yan ay kayang ibigay ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos po ay mapagbigay. Yan. So, salamat po sa buhay na patuloy na naglalaan ng oras. Magpatuloy po tayo. Ang sabi ng Colossus chapter 3 verse 23, at anuman ang inyong gawin ninyo ng buong puso gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman ninyo na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Na napakahalaga po pala na bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano na balanse yung ating buhay. Na hindi po tayo puro trabaho na lang at hindi naman po tayo puro spiritual life. Kailangan po balanse ang ating pamumuhay. Na mararamdaman natin yung pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Ayan. Pangatlo po is yung paghahanap ng karunungan sa paggawa ng desisyon. Tayo po ba, bago tayo magdesisyon is sa ating buhay ay sumasangguni muna tayo sa Panginoon or sumasangguni na tayo kapag nagkamali na tayo ng desisyon. Dapat po, bago tayo magdesisyon, sumasangguni muna tayo sa Panginoon
nananalangin muna tayo, kaya humahanap muna tayo ng mga tao na mananalangin sa atin para po na magkamali man tayo, sigurado na kasama natin ang Panginoon at yung comfort na ibibigay niya. Alam niyo po, ito po yung napakahalaga pagdating sa balanseng pamumuhay ng isang Kristiyano is yung pagdating sa decision making. Ano po? Ang sabi ng Santiago chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, yan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Ito ay ibibigay sa Kanya. Kapag naharap sa mga desisyon tungkol sa ating ginagawa, mga layunin o personal na buhay, maaari tayong humingi ng karunungan sa Panginoon mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at magtiwala sa Kanya, nagagabay sa atin sa tamang direksyon. Alam niyo po, napaka-simpleng bagay po niyan, pero napaka-powerful po na every decision na ating gagawin sa relationship, sa trabaho, sa kahit anong bagay, sinisik natin yung will ng ating Panginoon. Para po Para po hindi tayo nanghihinayang. Sapagkat kapag po nasasayang ang ating oras, panahon, pera, hindi na po natin maibabalik yan. Maniwala po kayo, hindi na po natin maibabalik yan. Kaya po, hindi nagiging balanse. At madalas, sa mga failures natin sa buhay, na pag nagkamali tayo ng desisyon na hindi kasama ang Panginoon at hindi tayo sumasangguni sa Panginoon, ay madalas isinisisi natin sa Panginoon. Nakakalungkot po. Kaya po, sinabi ng ating talatang binasa na paghahanap ng karunungan sa paggawa ng desisyon. Alam niyo po, ito po yung napakahalaga sa decision making. Kabataan, pag-aaral, sa buhay, pamilya, sa mga bagong itatayong negosyo, lahat po yan dapat po isinasanggoon natin sa Panginoon. Pangapat po is yung pagpaparangal sa Diyos sa ating gawain. Ayan. Yun po yun, pagpaparangal sa Diyos sa ating ginagawa. Alam niyo po, lahat ng bagay na ating ginagawa, lahat po ng bagay na ating iniisip, ay nakikita po ng Panginoon. So, madalas man po tayo nagpe-fail, madalas man po tayo na hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon sa ating buhay, subalit lagi pong handa ang ating Panginoon na tayo po ay patawarin at gabayan. Tayo po ay ang kanyang mga kamay ay laging nakalahad para sa atin. Maaari nating isama ang ating espiritual na buhay sa ating gawain sa pamamagitan ng pagharap sa mga gawain na may kahusayan, kasipagan, at kinikilala sa huli, naglilingkod sa Panginoon sa lahat ng ginagawa. Ang pagbabalanse sa trabaho at espiritual na buhay ay nangangailangan ng una po, intentional na pagsisikap. Isang pangako na uunahin natin ng ating relasyon sa Diyos. Kaya po sabi ko kanina, dapat tayo po mga Kristiyano, tayo po pangatlo lamang ay sa paghahanap muna ng kaharian ng nanalangin at pagninilay-nilay ng kanyang mga salita, paghahanap ng kapahingahan sa kanyang presensya at paghahanap ng karunungan sa tuwing gagawa tayo ng desisyon. Pagkakaisa at katuparan sa ating mga profesyon buhay at espiritual na buhay. Kaya po, so, kung may mga pagkakataon po na minsan o madalas na hindi natin naging priority ang Panginoon sa ating buhay, alam niyo po, ang ending po kasi niyan is yung, ang sabi ng Kawikaan chapter 14 verse 12, may daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daan tungo sa kamatayan ang dulo nito.
Ano bang ibig sabihin nito? Madalas iniisip natin yung mga bagay na ginagawa natin sa buhay is tama. At kahit pagbalik-balik na rin natin, tama. Pero kapag hindi po nagiging tama yung priority natin sa ating buhay o hindi nagiging balanse yung ating spiritual na buhay, mapa sekular man yan o spiritual, is nagiging mali po pag hindi po balanse. Ang gusto po ng Panginoon is yung balanse yung ating buhay. Balanse sa paglilingkod, balanse sa pagtatrabaho, balanse sa pagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon sa gabi ito. Ay, comment nga po, balancing buhay. Yan. Yun po yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po tayo pwedeng spiritual na lang palagi. Kailangan naman po natin talaga maghanap buhay. Hindi po tayo pwedeng puro hanap buhay na lang. Kailangan din po natin ng spiritual. So, balance po. And then, kami po sa Valley of Praise family, wini-welcome po namin ang lahat at tinuturuan po natin ang bawat isa na magkaroon ng balancing pamumuhay. And welcome po kayo ulit sa every Sunday, yan, 9:30 hanggang 11:30, naka-live po kami. At nasa comment section po yung page natin. Paki-visit nyo po at kinagagalak po namin na kayo po ay makasama kahit kayo po ay malayo, ay maabot po kayo ng salita ng Panginoon. Alam nyo po, ito po yung plano ng Diyos sa ating buhay na palagi siyang gumagawa ng kaparaanan para abutin yung tayong mga tao, para hanapin tayong mga tao. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun niya po tayo, ganun po tayo. Amen. Yan. Sapagkat kung naibigay niya yung kanyang bugtong na anak, alam ko po na maibibigay niya ang anumang bagay. Pero dapat po tama ang prioridad natin sa ating buhay. Kagaya po ng ating talatang binasa kanina na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Sa English po ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. God bless everyone. Salamat po at purihin po ang Panginoon. Any prayer request, Sister Marianne, bago po tayo magtapos? And kayo rin po, I'll give you a chance sa comment section. So yung mga gusto po ng prayer request sa comment, pa-comment lang po. Marahil po ay kailangan po nyo po ng kagalingan or financial, trabaho. Wala po imposible sa Panginoon. Bago po ako magtapos ay kinagagalak po na kayo po ay ipanalangin. Sige po, prayer request po ng patuloy na kalakasan at kalusugan ng pangatawan ng inyong abang lingkod na ito at syempre yung buong grupo ng The Blind Unity Official, yung aming pinaplano para sa ikakalago ng grupo at asosasyon ay magtagumpay po. Especially Amen. po sa sa Security Exchange Commission na Yes. registration. Lord. Of course, yung Hallelujah. aming pinaplano ng mga on-site program for wellness services na maidaos po natin sa ating mga kapatiran. Maipadama po natin ang relaxation sa pamamagitan ng ating mga kapatiran din, kapwa may kapansanan sa paningin. Yan po ang aming visually impaired massage service po. Ipag-pray po na Pastor Jervin na ito po ay umpisa na po at maumpisahan na rin talaga upang makatulong po sa paglago sa grupo at sa Amen. mga kapatid Lord. natin. Sige po, ayan. Sige po, tayo pong lahat ay magwakas sa pananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sapagkat wala po kayong ginagawa, Panginoon, sa amin, kundi ang ikabubuti namin. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, sa bawat nakikinig at lahat po, Panginoon, ng subscribers, sumusuporta po, Panginoon, ng The Blind Unity Official, simula sa mga pumuno. Devotion, Lord God, I pray that you're going to be Yes, Lord. Hallelujah. Father, I speak healing sa lahat po, Panginoon, ng karamdaman, Panginoon.
Dalangin Yes. ko, O Diyos, ang kagalingan. Pinapahid ko po, Panginoon, ang dugo ng Panginoong Kristo na nabuhos sa Kalbaryo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Pagbigay po, Panginoon, ng katubusan at kagalingan po, Panginoon, sa aming lahat. Pagpalain po, Panginoon, ang kalusugan, Lord, Sir Marian, Hallelujah. sampu kanyang sambahayan. Panginoon, ingatan mo sila at gabayan, Lord, tungo sa malaki pang gawain, Lord, na ibinigay Hallelujah. sa kanilang buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang The Blind Journey Official, ang lahat, Panginoon, ng kakailanganin sa SEC registration, sa finances, Lord God, sa mga tao po, Panginoon, nakakausapin, and Lord God, ang desire po, Panginoon, ng kanilang business na Yes. magpapagpato at magiging katuwang, Panginoon, ng The Blind Unity Officials. Lord, it will granted in the mighty name of Jesus Christ. And also pray, Panginoon, that you're going to bless, Lord God, every family, Yes, Father Panginoon, God. lahat po ng konektado, O Diyos, sa The Blind Unity Officials, sa lahat po ng tagapakinig at sumusuporta. Maramdaman, Panginoon, ang kapahingahan na nagmumula sa iyo. Maramdaman, Panginoon, na ikaw lamang, O Yes, Diyos. Lord. At Lord, higit po sa lahat, ang maging maayos po, Panginoon, ang prioridad namin sa buhay. Ikaw po, Hallelujah. Panginoon. Pangalawa lang po, Panginoon, ng aming pamilya. At pangatlo lamang po, Panginoon, ang mga gusto namin mangyari sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa gabi na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga sumusubaybay at nakikinig. Pagpalain po at gabayan ang kanilang buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. God bless everyone po. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you so much, Pastor Jervin. God bless po, and God bless din po sa Valley of Praise. Thank you, See you Lord. po. Thank you, Panginoon. Yes po. See you po sa ating next episode ngayong next Thursday. Thank you so much, Pastor Jervin. Thank you po. Thank you po. God bless everyone. Thank you po. God bless po. God bless everyone. God bless po sa Valley of Praise. Thank you so much. Yan. Ayun po, so narinig po natin mga kapatid ang katatapos lamang na pag-deliver, paghatid ng banal na salita ng ating Panginoon, na ito po ay natid at binahagi ng ating mahal na kapatid na si Pastor Jervin Enriquez. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik at sumusubaybay sa ating programa na ito. Of course, magkita-kita po tayo sa susunod na Thursday, Lord willing, sa ating ika-episode 47. Next Thursday. Ayan po. At talaga namang purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Pastor Jervin at sa buhay ng bawat isa sa ating lahat na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Mangyaring pakibahagi po ang gawain na ito, paki-like ang live stream, ang mga episodes natin, pwede nyo pong balikan sa mga nakaraang episode natin, sa mga gustong mag-replay. Pwede nyo pong balikan po ang mga episodes natin, no? At maraming salamat kasi mula episode 1 hanggang ngayon at sa mga rami pang episodes, tayo po ay magkakasama at nawa po ay kami samahan nyo po hanggang dulo, hanggang may Pastor Jervin at may The Blind Unity. Nandito ang The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Ayun po, so sa ngalan ng aking mga partners sa The Blind Unity Official, kami po ay pansamantalang magpapaalam sa ating gawain na ito at magkita-kita tayo sa susunod na Webes sa ating religious program na ito. Sana po masamahan niyo po kami sa bawat episode ng programang ito. Tayo po ay dadako sa closing song, isang makalangit na awitin, and
Kasunod po nito ay ang The Blind Unity Nightlife Devotion Outro. Just stand by mga kapatid! At salamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa ating programa. God bless to each and everyone. Sa bawat problema at pagsubok sa ating buhay, patuloy lang po tayong lumalaban or lalaban dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Seconds of 15 minutes, 45 seconds, slight. Music power of your love.m. Music handling the Tampa Red.mp3 by Unknown Artist. 4 minutes 51 seconds received at 4:56 p.m. Slider. 9:05 p.m. Sadyang kalbuti ng aming Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na ng pagsinanlang itong araw, patuloy siyang magbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tulay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aming aminin. Dakila ang iyong katapatan,
The Blind 9:10 Unity p.m. Night Live ABK Devotion. emoji stickers. Live Devotion. 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 Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Webes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan niyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Devotion.